Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa hari natin. Purihin luwal ating biyaya at lilikas sa ating nagugupiling sasanay hahanguin. Alleluia, alleluia, gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, alleluia, Diyos na awayin. Angeles sa pag-asa nagpupuri-puri. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos
dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Atin pong ipagpatuloy ang pagpupurit pagluwalhati sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Numero 76 sa atin pong mga imnaryo. O amang dakila sa aming maawa, anak mong mahina, nangangayo Papa, ikaw ang pag-asa, tutulong sa tuwina, huwag kang lalayo, Ama, o Diyos maawa ka. Kaming nabubuhay sa balat ng lupa, kapiling ay luha, dusa't panambitan, ikaw ang lumingang sa aming kalungkutan, nang kami magtagumpay sa hirap ng buhay. Doon sa bayang banal, luhay papahiran, sa piling ni Jesus, walang kalumbay. Iyong timpalay, kayang ibibigay, kung tayo'y magtatapat hanggang kamatayan. Patuloy nating papurihan, sambahin at luwalhatiin ang ating Amang Diyos na walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Huling awit mga kapatid, numero 80 sa atin pong mga imnaryo. Sa paglaganap ng kasamaan sa ibabaw ng sanlibutan, ang mga tao'y nahilig naman sa lahat ng mga kalayawan. Kapatid ko, iyong ihayag ang aral na magliligtas sa kasalanan ng lahat. Ito ang luhay
kahit na tayo'y kinukutya. Aral ni Jesus ay balita sa lahat ng ito'y maunawa. Kapatid ko, kapatid, iyong ihayag ang aral na magliligtas sa kasalanan ng lahat. Ito ang lunas, tibayan natin ang ating loob. Malapit nang dumating si Jesus, ang pintuan niya'y makipot. Tayo'y magpilit na magsipasok. Kapatid ko, iyong ihayag ang aral na magliligtas sa kasalanan ng lahat. Ito ang lunas, katubusan at kapatawaran at kaligtasan nating tanan. Ang handa ng Diyos sa kalangitan, sa sino mang tatanggap ng aral. Kapatid ko, iyong ihayag ang aral na magliligtas sa kasalanan ng lahat. Ito ang lunas. Numero 162, mga kapatid, bago po tayo manikluhod. Kaming iyong mga nilalang ay nagkakakisan ngayon. Hoy nahananam bahan sa iyong pangalan.
na iyong tinawag. Amin na naging mapalad, hinangusa-lusa kami na naging mapalad, hinangusa-lusa. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama, na lubha ka pong kagalang-galang. Ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan. Nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ang may-ari at ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinaka-makapangyarihan ka po sa lahat. Ama, nasakbibi ka sa iyong pag-ibig, sagana sa kagandahan ng iyong mga kalooban, dakila sa iyong mga pagbibiyaya, ngunit ikaw ang Diyos na napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Panginoon, pagkatapos po na kami mangagpailang lang ng mga pag-aawitang nanggaling po sa kaibuturan ng aming mga puso, inihandog namin sa iyong kabanal-banalan at malinis mo pong pangalan. Bagaman ang aming mga tinig hindi po marilag sa iyong pandinig, sinasampalataya na naming tinatanggap mo po, katulad sa isang masarap na samyo sa iyong banal na kaitaasan. Panginoon, sa banal at sakdal, malinis na pangalan mong Kristo Jesus, wala pong sawa, Panginoon, itinitiklop namin ang aming mga tuhod. Una na nga dito po sa iyong bahay-sambahan sa Los Angeles, California, at maging sa bawat tahanan ng lahat ng aming mga minamahal sa buhay. Higit na nga po sa mga walang sawang mga lalaki at mga babaeng patuloy mong idinaragdag na aming mga kaibigan na nagsisipakinig ng iyong mga banal at dalisay mo pong mga aral. Gayon din, Panginoon, sa lahat ng iyong mga tunay na mananamba sa Espiritu mo po sa iyong katotohanan, magmula po sa kanila na naroon pa sa aming inang bayan sa Pilipinas, at hindi po kakaunti ang sa kanila'y nangangalat sa malalayong iba't ibang dako nitong napakagulo at mandarayang sanglibutan. Bagaman dadalawa o tatatlo, kahit na po kami nag-iisa sa bilang, hindi po namin ikinahihiya ang iyong pangalang Kristo Jesus. Masusulyapan mo ang aming mga paninikluhod. Tanggapin mo po, Ama, ang aming tao sa puso. At walang katapusan po namin na mga pagpapasalamat. Panginoong Jesus, maraming salamat sa iyo. 7 mga araw ang matulin, ngunit nilipos mo po kami ng buhay, kagalingan, kalakasan, pinaghandaan mo ang aming mga dulang, binuksan mo sa amin ang magagandang pintuan ng mga kapalaran, at higit sa lahat, Amang Diyos, maraming salamat po. Patuloy mo kaming pinagtitiisan, pinagtitiyagaan, tinuturuan mo kami at inaaralan, dinaragdagan mo ang aming mga pananampalataya na minsan lamang ibinigay mo sa aming mga hiram na buhay. Amen. Panginoon po naming Jesus, sinasamba ka po namin, pinupuri ka namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan, sa Espiritu mo po sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Amen. Nalalaman mo at hayag sa iyong paningin kung papaano namin ginugol ang bawat araw na nagdaan
Ama, mga aba at mga hamak na mga tao na mula kami sa alabok ng putik. Kung kami po'y nagkulang, hanggang ngayon hindi namin naaabot ang iyong banal na kaluwalhatian. Ama naming Diyos, sabay-sabay naming ipinapanalangin, patawarin mo po kami sa lahat po ng aming mga nagawang kasalanan. Amen. Ipinagpapasalamat din namin ang lahat ng amin mga kabiyak, mga anak, mga manugang, mga apo, mga mahal sa buhay, na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, na katulad po sa iyong hamak na lingkod. Ipinagpapasalamat ko po na maging ang aking kabiyak, si kapatid na Rosita, ay hindi mo pa rin pinababayaan. Gayon din po ang mga anak na ibinigay mo sa amin, 10 ng aming mga manugang, at ang lahat ng aming mga apo, Panginoon. Maraming salamat. Wala kang pinababayaan sa kanila, at maging sa aming mga kapatid sa laman, at 10 ng lahat ng aming mga kamag-anakan na nangingibang bansa ng dahil sa paghanap ng kanilang kakainin sa araw-araw. Sumasampalataya kami, Amang, dinirinig mo ang aming mga pananalangin, na alang-alang sa aming mga paglilingkod, sila mang lahat. Gayon din ang mga kaibigang araw-araw ay patuloy mong idinaragdag sa bilang ng iyong mga tagapakinig. Maging ang kani-kanilang mga mahal sa buhay at kani-kanilang sariling mga sangbayan, tahanan at ari-arian, kung papaanong iningatan mo sa amin ang lahat ng mga bagay sa Los Angeles, California. Gayon din, Panginoon, sinasamot ipinakikiusap namin, papatnubayan mo rin po ang lahat ng kanilang mga mahal sa buhay at mga ari-arian sa bawat sandaling magdaraan sa ibabaw nitong magulot mandarayang sanglibutan. Ama naming Diyos, sa umagang ito'y umaasa kaming pakakainin mong muli ang aming mga kaluluwa. Tulungan mo po sana, Panginoon, ang dalawa sa iyong hamak na lingkod. Banhalin mo po ang kanilang mga puso. Linisin mo po ang kanilang kalooban. Gawin mo sana na sila ang unang-unang mga mabubuting halimbawa, na hindi lamang nila sinasalita ang iyong palatuntunan, kundi ito'y kanilang isinasakatuparan upang magsilbing halimbawa sa lahat ng mga taong nakapalibot sa amin. At sana man, Diyos, ang lahat ng kinauukulan magkaroon ng banal na takot sa iyo, at sa huling araw ay tipunin mo po silang lahat sa iyong banal na kawan. Sa ikalawang pagparito mo po'y magkasama-sama kaming lahat pumurit sumamba sa iyo hanggang aming mga kamatayan. Amen. Ama naming Diyos, kami po ay nakikiusap habang kami nakikinig ng iyong mga banal na aral. Hipuin mo po kami, Ama. Dagdagan mo po ng pananampalataya ang iyong mga lingkod. At ang mga wala pang pananampalataya, katukin mo po ang kanilang mga puso. Sana po'y makilala kanila at ikaw ay kanilang papasukin sa kanilang mga kalooban. At sa huling araw na ito, Ama naming Diyos, makita mong maraming mga labi, maraming pupuri, maraming sasamba sa iyo, hanggang ninanasa mong mas maraming mga tao pa ang magkaroon ng kapatawaran sa kani-kanilang mga kasalanan. Amen. Panginoon naming Diyos, habang hinihipo mo kami, huwag mong pabayaan ang bawat isa sa amin. Palakasin mo po at pagalingin ang pinasapitan mo sa amin ng sari-saring karamdaman. Amen. Lalo na nga po ang mga tumatanda na sa amin, ang iyong hamak na alipin. Gayon din ang aking kabiyak, si kapatid na Rosita, ang aking mga kasama, si kapatid na Prospero, si kapatid na Glenda, si kapatid na Concepcion, si Floro, si Robert, si Mercedita, gayon din po si kapatid na Mirna, si Rogelio at si Expectacion. At kami po ay nananalig at kumikilala at sumasampalataya na sa buhay naming ito, wala kaming dapat kilalaning nag-iisa na aming pastor, aming obispo, saserdote, tagapagligtas at Diyos ng aming mga kaluluwa, kung hindi ikaw lamang. At ikaw ang nagturo sa amin, Amang Banal. Sa sanglibutay marami kaming kabalisahan. Dadapwat ang lahat ng amin hihilingin sa pangalan mong Kristo Jesus. Ito ang iyong pakikinggan sa langit. Ito ang iyong gagawin sa amin. Ito ang iyong ibabasbas at i-benediction sa amin.
magmula ngayon, magpakailanman. Amen. At ngayon po ay atin na pong husayin ang ating mga sarili. Ihanda na rin po natin ang ating mga banal na kasulatan at niloob po ng Diyos na ang magbukas ng ating paksa ay ang isa sa ating minamahal na kapatid na Prospero Gonzales. Atin po siyang pakinggan. Tayo po ay tutuloy na sa inihandang pagkain ng ating mga kaluluwa, ang mga salita. Ito po ang mga aral na puspos ng kanyang banal na espiritu na minarapat po ng ating dakilang Diyos na muli nating pagsama-samahang mga magkakapatid at natin pong mga minamahal naming mga kaibigan. Alam po ninyo, inyong mapapansin na sa dinami-dami po ng mga relihiyon, sa dinami-dami po ng mga simbahan sa buong sanlibutan, kayo ay sasang-ayon sa inyong mga lingkod na marami po tayong nakikita na ang pangalan po ng kanilang mga simbahan ay masasabi nating hindi nagkakaisa. Katulad po noong mababasa natin sa isang simbahan na ganito po ang nakalagay sa kanilang harapan ng simbahan. Yung pong tinatawag na Church of Nativity, na kung tatagalugin ay maaaring ito'y nangangahulugan na Iglesia ng kapanganakan. Iglesia ng sanggolo, Iglesia ng kapanganakan, Church of Nativity. Mayroon din pong natitiyak kung sasang-ayon din po kayo na dito po sa New York, ito po ang balitang simbahan. Ako po ay nakapasok po rito, talaga pong nakita ko po ito bilang nag-uusyoso. Dahil ako po ay nasa New York na noon, nadaan po ako rito sa St. Patrick Church na ito. At talaga po namang, ito po ay simbahan ng mga Irish. Yung pong galing sa England. Sa Ireland. St. Patrick Church. Na kung tatagalugin, ito po naman ito wirang alam natin. Iglesia ni Patricio. Iglesia po ito ni Patricio. Banal na Patricio, St. Patrick Church. Ano pa po? Meron din po rito sa South Los Angeles. Makikita po namin dito, doon po sa Artesia, sa may lugar namin, at saka sa Cerritos. Kaya laki-laki po ng pangalan ng simbahan doon na nakalagay St. Mary's Church. Balitang-balita po ito, lalo na po sa mga Pilipino. Ano po ang ibig sabihin nito? Ito po ay iglesia ni Banal na Maria. St. Mary's Church. Ano pa po? Meron din tayong makikitang Methodist Church, Iglesia Methodista. Alam na ninyo kano ibig sabihin nun. Yan po ay mga hilaw na rebelde ng Katolisismo. At ano pa po? Meron pa rin pong Iglesia Presbytero. At dito po sa Los Angeles, California, napakarami po rito mga iglesia. Lalo na po sa mga Mexican names. Meron pa nga ho rito, Iglesia de Verdadero. Ewan ko kung ano ibig sabihin nun. Kaya nga po, maaaring sabihin niyo, ano ba sinasabi mo, kapatid na Prospero? Sapagkat ang atin pong pag-aaralan ay higit sa lahat, binabasa ng maraming mga mangangaral, dadapwat katulad ng nasasaad po sa banal na kasulatan. Hanggang ngayon, hindi pa rin po nila nauunawa at higit sa lahat, hindi pa rin po nila natatanggap ang kabanalan ng tinatawag na tunay na pangalan ng isang iglesia na tuwirang ang Diyos ang nagtatag. Kaya nga po, ano po ba ang ating suheto ng ating pag-aaralan ngayon? Buksan po ninyo ang inyong mga banal na kasulatan at dito po sa aklat ng unang Tesalonika
sa Kapitulo 1 at ang bersikulo ay 1, ganito po ang ating mababasa. Si Pablo at si Silvano at si Timoteo sa iglesia ng mga taga-Tesalonika. Pakinggan po ninyo. Ang sabi po rito, itong tatlong mga kapatiran po noon sa iglesia na kinagis na sa iglesia ang itinayo ng Diyos noon. Naroon si Pablo, si Silvano at si Timoteo sa Tesalonika. Ang atin po munang maitatanong, ano nga po ba naman ang ibig ipaunawa ng Diyos sa ating mga magkakapatid at sa inyo po na aming mga kaibigan na nais po sana naming kayo man po ay lubusan ninyong makita ang kahalagahan at higit sa lahat ang kabanalan po ng tinatawag na iglesia, lalong-lalo na po sa mga huling araw na po ito ng ating sandaigdigan tungkol po sa ating paksa. What is really the importance of this in the latter days of our lives here on this earth? Ano ang kahalagaan? Pakinggan po ninyo kung ano ang higit sa lahat. Kung ano mayroon doon po sa tinatawag na iglesia sa Thessalonica. Sapagkat ang atin pong maitatanong, ayon po sa mga sumulat nito, si Pablo, Silvano at si Timoteo, sino po baga ang tunay na nagmamay-ari ng iglesia ng mga taga-Tesalonika? Sino po talaga ang nagtatag noon, ang may-ari noon? Sagot, dito rin po sa aklat ng Tesalonika. Ganito po ang ating mababasa sa pagpapatuloy. Si Pablo at si Silvano, ito rin po yung uno-uno ng Tesalonika. Si Pablo at si Silvano at si Timoteo sa iglesia ng mga taga-Tesalonika sa Diyos Ama at sa Panginoong Hesukristo. Amen. Dito po napakalinaw. Ito po palang iglesyang ito ay iglesia doon po sa Diyos Ama at sa Panginoong Hesukristo. Bukod po sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ng mga taga-Tesalonika. Sa mga kapatiran noon, mayroon pa po bagang ibang mga dako na binabanggit si Apostol Pablo na katatakpuan din po ng iglesia ng Amang Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Ang ibig pong sabihin, sa pangangaral, sa paglalakbay ni Apostol Pablo, meron po bang mga iba pang mga iglesyang tinatawag din sa pangalang Iglesia ng Ama at ng ating Panginoong Hesukristo? Pakinggan ninyo. Dito po sa aklat ng Roma, sa Kapitulo 1 at ang bersikulo ay 7. Ganito po ang ating mababasa. Sa lahat ninyong mga nangasa Roma, mga iniibig ng Diyos, tinawag na mga banal, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Hesukristo. Amen. Ano po ang bati ni Apostol Pablo sa mga kapatiran noon na nasa Roma? Natural po sa kanyang paglalakbay sapagkat si Apostol Pablo po ang nangaral sa buong kahintilan. Sa tuwing sasapit siya sa isang pook na naroon ng mga kapatiran o naroon ng isang iglesia, madalas po o tuwirang namumutawi sa kanyang bibig ang tinatawag na kapayapaan na mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Hesukristo. Kaya nga po, mismo sa Roma mismo, na kung saan naroon ngayong itong iglesyang kinagistan, meron na rin pong mga kapatiran noon. At maging sa Espanya,
Alam po ba ninyong sa aklat din ng Roma sa Kapitulo 15 at ang versikulo 24, meron po tayong mababasang maraming mga kapatirang naroon din at tuwirang tumatawag sa marangal at dakilang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Pakinggan ninyo, 15:24, Roma rin po. Pagparoon ko sa Espanya, ay paririyan ako sapagkat inaasahan kong makikita ko kayo sa aking paglalakbay at ako'y sasamahan ninyo patungo doon pagkatapos na magkamit ng kaunting kasiyahan sa pakikisama sa inyo. Dito po maliwanag, pupunta si Apostol Pablo sa Roma at inaaya niya ang pakikisama ng ilang kapatiran upang dumundin at dumalaw sa mga kapatiran sa Espanya. At alam po ba ninyo maging sa Grecia, sa Greek, sa Macedonia at sa Akaya? Dito rin po sa aklat ng Roma sa Kapitulo 15 at ang versikulo 26, pakinggan ninyo kung ano ang isinulat ni Apostol Pablo. Sapagkat minagaling ng Macedonia at ng Akaya na gumawa ng isang ambagang laan sa mga dukha sa mga banal na nasa Jerusalem. Amen. Sa makatwid, yung pong mga kapatiran na mayroong mga mabubuting kalagayan sa buhay, mapagmahal sa tinatawag na kapatiran na dinibatyo ng banal na iglesia, espiritual na iglesia, katawan ng ating Panginoong Hesukristo, sila nangag-aambagan, tumutulong sa ibang iglesyang nangangailangan ng tulong upang higit sa lahat, patuloy na tumibay, patuloy na makapagpatuloy ang mga kapatiran sa mga banal na gawain na nauukol sa Diyos. At alam po ba ninyo, mga minamahal naming mga kaibigan, marahil, madalas, nakakarinig na kayo na mayroong mga bahay na mga nag-aawitan, mayroong mga bahay na mga nangagsasalita o mga nangangaral. Dito po sa banal na mga kasulatan, maging noong pong kapanahunan na iyon, pinatutunayan po ng mga banal na kasulatan na mayroon din pong mga iglesyang makikita sa mga mumunting tahanan ng mga kapatiran. Pakinggan ninyo, dito rin po sa aklat ng Romanos o Roma, sa Kapitulo 16 at ang versikulo ay 1. Sa pangangaral din po ito ni Apostol Pablo, ipinagtatagubilin ko sa inyo si Pebe, na ating kapatid na babae, nalingkod sa iglesia na nasa Sencrea. Sa Pilimon 1:1, si Pablo na bilanggo ni Kristo Jesus at si Timoteo na ating kapatid, kay Pilimon na aming minamahal at kamanggagawa. At sa 1:2, ganito rin po ang ating pangmababasa. At kay Apia na ating kapatid na babae, at kay Arkipo na kapwa-kawal namin, at sa iglesia sa iyong bahay. Kaya nga po, Sa bahay ni Pilimon, na iglesia. kaya nga po, dito po napakaliwanag. Maging sa mga bahay-bahay po, doon po kung sa bahay-bahay, maiisip na nating mga iilan-ilan po yun. Maaring doon ay 5, maaring doon ay 10, maaring doon ay 15. Marami na rin po siguro yung 15. Dadapwat. Iisa ang ipinagtatagubili ng Diyos kung saan naroroon ang 2 o 3 sa aking pangalan. Tinitiyak ng ating dakilang Diyos ay naroroon siya. Ang mahalaga, ang pangangaral, ang mga salita, ang itinuturo. Ang mga aral ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tanong, totoo po ba ito? Pakinggan ninyo ang kaibahan ng patuloy na nagaganap sa mga iglesyang kinagisnan at sa napakaraming mga iglesia po na nagsasabing tungayaw ng tungayaw, salita ng salita, kung ano-anong mga pinagsasasabi.
Dapat pakinggan ninyo kung ano ang tuwirang ipinangaral po ni Apostol Pablo dito po sa Aklat ng Roma at ang kapitulo ay 15. Simulan po muna natin sa 17 hanggang 19. Pakinggan po ninyo kung ano ang kaparaan ng ginawa at ipinangaral po ni Apostol Pablo kung bakit patuloy na kumalat, kung bakit nagkaroon ng mga iglesia sa maraming mga pook noong kapanahonang iyon. Kapitulo 15 at ang versikulo po ay 17. Meron nga akong ipinagmamapuri kay Kristo Jesus sa mga bagay na nauukol sa Diyos. Ito po, pangangaral, salita ni Apostol Pablo. Sapagkat hindi ako nangangahas magsalita ng anumang mga bagay. Ano po ang sabi ni Apostol Pablo? Nang siya ay nangangaral dito sa mga pook na ito, nang siya ay tuwirang isugo ng Diyos, nung siya ay nasa daang Damasco upang ipangaral ang mga salita ng ating Panginoong Jesucristo, eto po, patuloy niyang ipinagsisigawan at patuloy niyang ipinaalaala sa lahat ng mga kapatuwiran. 18. Sapagkat hindi ako nangangahas magsalita ng anumang mga bagay, maliban na sa mga ginawa ni Kristo sa pamamagitan ko sa pagtalima ng mga hintil sa salita at sa gawa. 19. Eto, pakinggan po ninyo. Sa bisa ng mga tanda at ng mga kababalaghan sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Tandaan ninyo, Espiritu ng Diyos. Ano pat buhat sa Jerusalem at sa palibot-libot hanggang sa Ilirico, ay aking ipinangaral na lubos. Alin ang kanyang ipinangaral? Ang Ebanghelyo ni Kristo. Puro po pangaral, puro po kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po nung nandyan, nung darating daw yung inyong Papa sa Roma, ano sinabi nitong, ito pala presidente pa ng Archbishop of the Philippines, Catholic Archbishop of the Philippines, Ginoong Sostenes, saan mo nabasa ang magdala ang lahat ng sasalubong sa Papa ninyo ng ano yung maliit na Santo Niño? Na Santo Niño. Lahat ng sasalubong magdala ng Santo Niño. Ano yung pangangaral noon? Ayong nasusulat sa banal na kasulatan, masakit man dadapat masasabi namin, nagpapakunwari kayong alagad ng kaliwanagan. Dadapat basahin nyo sa Biblia kung ano. Masakit mang sabihin, kampong kayo ni Satanas. Nasa Biblia po yan. Nagpapakunwari kayo, dami-dami ninyo, ang dami-daming kaluluwang ibubulin ninyo sa impyerno. Ano magagawa ng ribulto ng Santo Niño ninyo? Ang wika ni Apostol Pablo, wala akong ipinangaral na ano, maliban na ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya lumago ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Totoo ba ito? Bakit? Bago malimutan sa pangangaral na ito, bakit ang salita, ang aral ng ating Panginoong Jesucristo ang nararapat lamang iaral? Basahin ninyo sa Aklat ng Juan 17:17. Doon simple-simple mababasa ninyo, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Kaya ang magpapabanal, salita po mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kayo kung ano-anong mga may pangiti-ngiti pa yung isang arsobispo ninyo, wala naman sinasabi. At dito sa television, sa TFC, sa Channel 2, kakalungkot. Talagang yung anghel ng kadiliman, yung anghel ni Satanas, nagkalat na sa buong mundo. Ano sinasabi ng pari ninyo dyan? Ang sabi ng pari ninyo, kung hindi ka Katoliko, hindi ka makapagsisisi ng iyong mga kasalanan. Sino ka? Nako, kung walang
nakapangangaral sa inyo. Basahin mo sa Biblia kung ano yung Katolikong pinagsasabi mo. Anong pundasyon mo para sabihin mong kung hindi kami Katoliko, hindi kami maliligtas. Hindi kami makapagsisisi. Puro kayo daldal. Basahin ninyo itong mga binabasa namin sa inyo. Palibasa na hindi kayo nagbubuklat ng Biblia. Kung ano-anong mga kung ano-ano yung mga buto-buto ninyong pinagbibilang ninyo, kung ano-ano yung mga usok-usok na pinag-uusok ninyo. Wala nang kamuluhan yan. Ang salita ng Diyos ang magpapabanal, ang magpapabago, ang magiging karapat-dapat sa Diyos. Ngayon, balik tayo sa ating pinag-aaralan. Ngayon, tunay po baga na tanging iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus po lamang ang iglesia na pinaglalagyan ng Diyos sa mga taong kanyang tinatawag upang magsipagbanal? Ayan, napakagandang tanong po yan. Kailangan po bang doon sa natatangi na pangalan ng ating dakilang Diyos, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, kailangan po ba doon lamang uniko nararapat, doon ka nakasangkap o doon ka kasapi? Ikaw ay naroon? Sagot. Kayo pong mga pare, basahin nyo to, ilista nyo to. Kayo mga brother dyan, kung ano-ano mga pinagsasabi nyo, pati sa radyo, sa DCMM. Mananalangin kayo, puro mga walang kabuluhan. Puri kayo ng puri sa Diyos, puri kayo ng puri sa Diyos. Mali ang ginagawa ninyo. Alam na namin yan. Ang idalangin ninyo, ang sarili ninyo. Kung ano-ano mga dalangin ninyo. Mga walang kabuluhan, mga gandang panalita. Ano nakuha nyo? Oh, ikaw na makapangyarihan Diyos. Oh, ikaw na babagpala. Oh, ikaw na etc. Maawa ka po sa amin. Natanggap mo ba? Patuloy kayong nasa kadiliman. Ano ang tanong natin? Talagang sa natatanging iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus po lamang ba naroon ang mga tunay na tatawagin ng Diyos at doon ay tunay na sila ay papagbabadalin? 1:1 hanggang 2 ng unang Korinto. Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Sostenes na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatidbagay sa mga pinapagiging banal kay Kristo Jesus na tinawag na mga banal na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako. Dito po, lahat ng mga kapatiran sa iba't ibang lokal, sa iba't ibang lugar sa buong mundo, at hindi sa lahat ng relihiyon tulad ng itinuturo ng ibang mga iglesia, naroroon ang pagiging isang banal. Dito po lamang, saan? Malinaw po na tinawag upang pinapagiging banal kay Kristo Jesus sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo sa kanila at ating Panginoon. Kaya po napakalinaw. Pagkatapos tatawag St. Patrick, pagkatapos St. Mary, pagkatapos Iglesia Verdadero, Iglesia Mundial daw, Katolisismo, Iglesia Katolika, ito raw buong sanlibutan. Ano kung buong sanlibutan? Kung tuloy naman kayo sa impyerno. Katulad niyang piyesta, hindi ko malilimutan niyang piyesta. Tandaan po ninyo, ang Diyos, Diyos ng kapayapaan. Yung piyesta ninyo. Ano nangyayari sa mga piyesta ninyo? Hinahatak ninyo yung isang maitim na kahoy dyan. Pagkatapos nagkakamatayan na yan Ganyan ba? Ganyan ba ang Diyos ninyo? Yan ba din yung Diyos ninyo? May mag-isip-isip kayo. Magbasa kayo ng Biblia, yung tunay na Biblia. Hindi yung mga kung ano-anong nakikinig kayo dyan sa mga nagpapanggap na anghel ng kaliwanagan. Papanggap na kung ano-ano ang mga pinagsasabi.
Tapos kung ano-anong mga rebulto ipinagagawa sa inyo, pinahalik sa inyo. Pati papa ninyo dinala ninyo nung nakahigang maitim na krus. Pagkatapos, ang bansang Pilipinas, inihandog ninyo kay Maria. Eto, tignan natin kung tama yung ginawa ninyo. Dito, sa mga susunod nating babasahin. Ang tanong pa rin po natin, bakit po Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus po lamang ang marapat hanapin at aniban ng mga tao upang banalin at magpakabanal ayon po sa mga banal na kasulatan? Kung inyong mapapansin, wala po kaming kuro-kuro, puro Biblia po, puro salita po ng Diyos. Binabasa po lamang namin. Kaya nga po ang tanong, bakit po sa Iglesia po ng Diyos lamang? Why it is the only church that every man should thereby be under or be included within so that he can be holy before God. Yan po ang ating tanong. Bakit po sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus po lamang? Sagot. Ito po, baka sabihin nyo, kami lamang ang gumagawa ng kuro-kuro, ni hindi po kami ngumingiti. Seryoso po kami. Sapagkat tahasan na pong sasabihin namin, habag na habag kami sa mga kaluluwa ninyo. Gawa 4 at ang bersikulo ay 10. Sa unang bahagi po, ganito ang ating mababasa. Talastasin ninyong lahat at ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Hesukristo ng mga taga-Nazaret. At sa 4:11, siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulo. Sa 4:12, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Bibigyan ko po lamang nandiin. Sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. O, nasaan ngayon yung mga santo ninyong tao? Nasaan nga ba yung kalunsad na yan? At sino ba yan? Matagal ng bulok yan Baka ni Abu, wala na yan O, nasaan yung Ruiz na yan? Wala nyo, may simbahan pa rito. Nasa labas Rebulton Ruiz. Dito sa Amerika, nakita ko. Siguro gawa ng mga Pilipino Natural, Pilipino. Mga Pilipino siguro gumawa ng biro yun. Rebulto, nakita ko nasa labas ng simbahan nila, nakatayo, nakabarong Tagalog pa. Hindi pala si Ruiz. Walang ibang pangalan! Tigas ng ulo ninyo. Talagang bato na ang mga puso ninyo. Sa silong ng langit, nasukat natin ikaligtas. Panginoong Jesucristo, Panginoong Jesucristo, Panginoong Jesucristo lamang. Through Him and by Him, you can be saved. No more, no less. Sino-sino mga pinagtatawagan ninyo? Natunayan, pati puno ng saging, dinadalanginan ninyo. Nung minsan, pinakita rito, puno ng saging. Ba, meron daw korting tao. Abay, dinadalanginan na. Ano ba naman kayo? Ang bihira talaga yung bansang Pilipinas. Kaya marami pang karumal-dumal na mga pangyayari. Marami pang galit ng Diyos ang darating dyan sa bayan natin. At masakit man sabihin, dapat ito totoo. Nakasulat sa banal na kasulatan, sa mga huling araw, ang mga tao maibigin sa salapi. Tanungin ninyo, mga leader ninyo. Takot-takot na investigasyon, takot-takot na mga ikinukulo, etc., etc. Malamang mawala si Presidente Pinoy dyan. Dahil nag-iinit ang bansang Pilipinas sa nangyari dyan sa Mindanao. Ang tanong, sino ang papalit? Yung bang hindi maibigay sa salapi?
Bayan ko, kahabag-habag kayo, hampas ng Diyos sa inyo yan. Sa pagpapatuloy, maliwanag po sa banal na kasulatan that the only written in the Bible, the church that He purchased with His own blood is the church of God in Christ Jesus. Dito po sa aklat ng mga gawa, in the book of Acts, chapter 20, verse 28, ganito po ang ating mababasa. King James Version. King James Version. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock, over which the Holy Ghost had made you overseers, to feed the church of God, which He had purchased with His own blood. Amen. Binili po mismo ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. At ang Panginoong Jesucristo pong ito ay ito rin po ang Diyos na nagkatawang tao, katulad ng nasusulat sa aklat din po ng maliwanag na Juan 10:30, John 30, I and my Father are one. Iisa. At marami pa pong mga sitas na nagsasad ng ating Panginoong Jesucristo ay siya rin ang ating dakila, makapangyarihan at Espiritong Diyos. Ngayon, sa aklat po ng Isaiah sa 42:8, ganito po ang patuloy at tuwirang ninanasa ng Diyos na tuwirang mahintal sa lahat ng ating mga kaisipan, tumimo sa ating mga puso at lubusan nating lakaran habang tayo ay kanyang binubuhay. Isaiah 42:8, mga kaibigan po namin, pakinggan po ninyo ito at kung baga maaari, basahin ninyo sa inyong mga sariling mga banal na kasulatan. 42:8 ng Isaiah, ako ang Panginoon, na siyang aking pangalan, at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba. Bibigyan ko po uli ng diin. Diyos po mismo nagsasalita nito. Ano po ang sabi? At ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba. Ang ibig pong sabihin ng kaluwalhatian, doon sa hindi lubusang naunawaan ng mga Tagalog, maaari silang Bisaya, maaari silang mga Muslim, maaari silang mga Igorotor, etc., etc., yung pong sinasalitang kaluwalhatian, yung pong kanyang pagka-Diyos. Yung pong ibig sabihin nun. At ang aking pagka-Diyos ay hindi ko ibibigay sa iba, o ang aking mang kapurihan sa mga larawang inanyuan. Amen. Sana naman po, mayanig na kayo rito. Matanggap na ninyo to at hindi yung mga kung ano-anong pinagsasabi ng mga mangangaral ninyo. Kanino kayo susunod? Sa Diyos o sa taong nangangaral? Ano sabi ni Apostol Pablo? Wala akong ipinangangaral kung hindi ang Ebanghelyo ni Kristo. Ganon din po ang iyong abang mga lingkod. Tanong, basa, Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, at ito rin ang Ebanghelyo ng ating dakilang Diyos. Kaya nga po, kapag kayo ay nasama, kapag kayo ay naging sangkap ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ano ang magiging tingin sa inyo at sa ating lahat na mga kasangkap o kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Biblia, basa! Isaiah din po, 43:7. Bawat tinatawag sa aking pangalan, Diyos, at yung aking nilikha, Kristo Jesus, ay sa aking kalwalhatian. Yung aking inanyuan, oo, yung aking ginawa. Oh, ano pang masasabi ninyo? Kayo ba'y hindi diringgin ng Diyos?
Kayo ba'y hindi mamahalin ng Diyos? Kayo ba'y hindi iibigin ng Diyos? Liwanag sa banal na kasulatan, nasa saad po, doon sa aklat, kung hindi ako nagkakamali, sa aklat din po ng mga gawa. Sa 3 at ang versikulo ay 17 yata. Ang sabi po roon sa pangangaral mismo ng mga apostol, magsisi kayo ng inyong mga kasalanan at ang pagpapala, ang lahat ng inyong mga kabalisahan sa buhay ay tuwirang mapaparam ng dahil sa ating pagkakilala at pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa inyo, mga minamahal naming mga kaibigan, at sa atin na rin mga kapatiran, ipagpatuloy ninyo ang patuloy na pananampalataya at pagkakilala, ang pananalig. Pagtibayin ninyo ang lubusang kabutihan ng Diyos na sa dinami-dami ng mga tao, madalas naririnig ninyo sa amin, tayo ang mga pinalad, tayo ang mga pinagpala, sapagkat tuwirang binuksan mismo ng Diyos ang ating mga puso't kaisipan upang matanggap natin ang kanyang katotohanan at masamba natin siya sa kanyang nais na kalooban na dilibat sa kanyang espiritu at sa kanyang mga katotohanan. At dito po, mga kapatid, tuwiran sa pagpapatuloy, iiwanan ko po ng tanong, at ito po ang ating si kapatid na si Rilo Gonzales Jr. ang siyang gaganap na patuloy na magpapahayag. Maaari pa bang itayo ng sinumang tao ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa huling araw na ito? Meron pa bang tao na makapagtatayo? Si kapatid na si Rilo po ang sa inyo ay maglalahad. Ating purihin, sambahin, luwalhatiin ang pangalan ng Panginoong Jesus na mulit-muli ay nagbibigay ng lakas ng katawan, tibay ng pananampalataya at lakas ng tinig sa inyong mga lingkod na katulad ni kapatid na Prospero na siya pong nagbukas ng ating magandang paksa. Ang atin pong paksa, unang Tesalonica 1:1, si Pablo, si Silvano at si Timoteo sa iglesia ng mga taga-Tesalonica. Nang ito po ay ipahayag sa atin ng Panginoong Jesus, ayon po sa kasaysayan ng Biblia, anyo 54, Anyo Domini, AD, nang ito po ay mapasulat. Nasa kasugsugan ng pagiging ilaw sa kahintilan ang lalaking si Apostol Pablo. Meron na pong mga kaanib sa Tesalonica noon, sa iglesia na ipinapahayag sa kahintilan ng lalaking si Apostol Pablo. Sa iglesia ika ng mga taga-Tesalonica. Nang ito po ay mabasa ng maraming iba't ibang iglesia, mga relihiyon Kristiyana, ang sabi nila, hindi raw mahalaga ang pangalan sa isang relihiyon. Tulad ika ng mga nakasulat sa Biblia, 1:1 ng Tesalonica, mga iglesia ng taga-Tesalonica. Maaari kang merong Metodista, merong iglesia ni Kristo, meron ikang iglesia ni kung ano-ano, dating daan, mabuting daan, kung ano-anong mga daan. Nakatulad din dito sa Amerika, lalo na sa Los Angeles, California, halos bawat kanto, bawat kalye, mayroong mga iglesia, iba't iba ang pangalan.
iglesia ka ng mga taga Los Angeles. Wala ikang halaga ang pangalan. At sinasabi ng mga protestante, binabasa nila ang tinatawag na Apokalipsis sa kanyang 1:4. Ang sabi ng mga protestante, mga tagapakinig, pakinggan po ninyo, hayaan ninyo na aking basahin. Ito ang basihan ng mga protestante. Hindi po kami nagagalit sa mga protestante. Mga kapatid, malimit ninyong mapakinggan sa amin, kami pong mag-aanak, naging mga protestante ang aming mga magulang. Naging mga metodista kami noong araw. Emilip. Naging Emilip kami. Naging Iglesia ni Manalo kami. Dadapuat, sinunod ng aming mga magulang na saliksikin ang bawat espiritu. Kung yaon nga ang tinatawag na sa Diyos. Ipinaranas sa aming mga magulang ang maraming mga bagay bago namin natutuhan ang tinatawag na katotohanan sa banal na kasulatan. Ang mga protestante, ito po ang kanilang saligan, kaya ang pangalan ay hindi mahalaga. Ano nga po ang kanilang saligan? Apokalipsis 1:4. Ito ipinag-utos ng Panginoong Hesus kay Juan na sumulat ng Apokalipsis 1:4. Si Juan sa 7 iglesia na nasa Asia. 7 ang iglesia. Tandaan po ninyo, sinasabi nila, si Juan mismo inutosan, sumulat ka sa 7 iglesia na nasa Asia. At kung pinasusulat ka sa iglesia na 7 na nasa Asia, siguro sa iba't ibang lugar, mga kapatid, ipatutungkol din kahit na ano ang kanilang mga pangalan. Ano-ano ang pangalan ng 7 iglesia? 1:11 ng Apokalipsis din, ito ang sinasabi. Na nagsasabi, ang iyong nakita ay isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa 7 iglesia. Ayan, iglesia sa Efeso, sa Smyrna, sa Pergamo, sa Tiatira, sa Sardis, sa Philadelphia at sa Laodicea. Nakita na ninyo kapatid na Sirino. Marahil, kung sa ibang bansa, hindi lamang sa Asia, meron pang ibang iglesia na para sa ating Diyos, yun po ay mga tinatawag na mga iglesia rin na patungkol sa Diyos. Yan ang mga protestante. Sipin ninyo, 7 iglesia. Kaya nga, yung Laodicea, yung Efeso, yung Smyrna, yung Philadelphia, sa buong Amerika, ang dami po niyan. Marami po yan, mga kapatid at mga magulang. Iglesia sila ng Philadelphia, iglesia sila ng Laodicea. Hindi mahalaga ang pangalan. Kaya kapatid na junior, dito sa 1:1 ng Thessalonica, sa Pilipo, sa Thessalonica, may mga iglesia, hindi lang isa. Ngayon, pumapasok po ang ating pag-aaral. Tungkol dito sa 7 iglesia na nasa Asia, sa 4, mga kapatid, sa 1:4 ng tinatawag na Apokalipsis, kung babasahin ninyo ang aklat ng mga gawa 8:1, ang unang-unang pamumusong laban sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na ang nangunguna pa naman ay si Saulo na taga Tarso, na naging Apostol Pablo nga. Unang-unang naging biktima ang matanda sa iglesia na si Esteban. At sa 8:1 ng ng aklat ng mga gawa, nagkaroon ng malaking, makinig tayo mga kapatid, ng malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. Bakit po mahalaga yung Jerusalem? Ang Jerusalem
pinagtayuan ng Panginoong Jesucristo ng kanyang katawan na iglesia. Mateo 16:18. Doon po itinayo. Kaya nga nang dumami ang mga nabinyagan sa iglesia na itinayo ng Panginoon sa Jerusalem at dumating na ang pamumusong ng mga anti-Christ katulad nga ni Pablo o ni Saulo nung araw na pinagpapapatay, ibinibilanggo ang mga iglesia ng Diyos, ang wika ng Biblia, ang mga kapatid ay nagpanakbuhan. At kung babanggitin pa natin ang kasaysayan ng pag-uusig ng Imperyo ng Roma, lalo na nga noong anyo 70, nang kanilang pasukin ang Jerusalem at kubkubin at patayin ang mga anak ng Diyos, nagpanakbuhan ang maraming mga iglesia ng Diyos sa Asia. Kaya nga po doon nagsikalat sa 7 mga dako ng Asia, sa Efeso, sa Smyrna, sa Philadelphia, sa Laodicea. Doon po nagpanakbuhan. Kaya nga ng panahon na nakabilanggo sa pulo ng Patmos si Apostol Juan at doon ay ipasulat ng Diyos ang kanyang aklat, ipadala mo sa mga 7 iglesia na dako, pinagtakbuhan, pinanahanan ng aking mga anak, ipadala mo sa 7 iglesia na nasa Asia. Iisa po ang iglesia ng Diyos, naroon sa 7 mga lokal sa Asia. Hindi ito kilalanin ng mga protestante. Mga kapatid, ayaw nilang tanggapin na iisa ang iglesia. Basta yan papunta sa Diyos yan. Para yan sa Diyos. Isang sitas lang kayo mga protestante. Aklat ng Kawikaan 14:12, may daan. Pag binabanggit yung daan, iglesia. May iglesia, tila matuwid sa tao, ang dulo, mga daan ng kamatayan, ang impyerno. Kaya huwag kayong sasama sa mga protestante. Ang payo namin sa inyo, sapagkat mahalaga po ang pangalan. Hindi po maaaring palitan ang pangalan na inilagay ng Panginoong Jesucristo sa kanyang iglesia. Kaya nga napakinggan natin ang unang nagsalita. Ang wika ng ating napakinggan sa umagang ito, merong iglesia ng ng Ama at ng Panginoong Jesucristo, sapagkat ang iglesia na nasa Thessalonica sa Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo. Mga tagapakinig, napakinggan natin, binasa ni kapatid na Prospero. 20:28, Aklat ng Mga Gawa, King James Version. The church of God, He purchased with His own blood. Iglesia ng Diyos, binayaran ng dugo ng Diyos. Kaya nga, mahalaga po ang pangalan. Sapagkat kung sasabihin ninyo, sabihin mo na, iglesia ka ng Efeso. Ano bang iglesia ng kinaroonan nyo sa Efeso? Nasa taga-Efeso, halimbawa, taga-Efeso. Pero iglesia pala ni ganun at ni ganito. Iglesia ni kamukha nung nabanggit, Patricio. Mga kapatid, Saint Patrick, na taga-Efeso ka nga, pero ang pangalan ng iglesia mo ay Saint Patrick, hindi ka sa Diyos, hindi ka binili ng Diyos. O nasa Roma ka nga, ang pangalan ng iglesia mo, Iglesia Apostolika, Katolika, Romana, hindi ka binayaran ng dugo ng Diyos. Ang iglesia na malamang na sa Panginoong Jesucristo, ito ang pag-aari ng Diyos, ito ang babayaran o ang tinatawag na binayaran niya ng kanyang sariling dugo sa bundok ng Kalbaryo. Mga tagapakinig po namin. Kaya po kami, sa Iglesia ng Diyos, makinig kayo mga kapatid, mga kaibigan, lalo na yung bagong dagdag na naman. Araw-araw may dinadagdag tayo ng mga bagong kaibigan. Makinig kayong mabuti. Ang Iglesia ng Diyos, wala po kaming pinagbabasihan maliban sa Biblyang Tagalog na dinala ng mga Amerikano unang-unang salin 1905. Makinig kayo. At ang King James, yung version, isinulat 1611. Huwag kayong magagalit,
Mga iglesia kayo ng mga tao na nakikinig, halimbawa, yung dating daan, wag naman kayo magagalit. Hindi namin kilala si Eli Soriano, hindi kami galit sa kanya. Pero meron silang sariling Biblia. Minsan sinubukan kong makinig sa kanilang tanong, itanong mo kay Eli, diksyonaryo ng Biblia, meron silang sariling Biblia. Ewan ko kung anong version yung ginagamit, pero malayo, ibang-iba. Ang Iglesia ni Manalo, lalo na. Ang Iglesia Apostolika, ang Iglesia Katolika, wag na natin isali. Walang Biblia yan. Walang Biblia. Puro kolorum yan. Kaya sekolorum eh. Mga kapatid, yung mga aral yan, hindi ko maintindihan kung saan ang gagaling. Yung mga protestante, tako! Jehovah, yung Sabadista, may kanyang mga aklat sila. Ang Iglesia ng Diyos, wala pong ibang version. Tagalog, 1905. Tandaan niya, ha? Bibliang Ingles, King James Version, 1611. Ang original. Nasalin ng tinatawag na Biblia nang itayo ng Diyos ang Haring Santiago ng Inglaterra, the year is 1611. Ngayon, mayroong iniwanang huling katanungan si kapatid na Prospero. Maaari pa bang itayo ng sino mang tao ang iglesia na pag-aari ng Diyos na kanyang kaluwalhatian? Binasa sa atin, napakaliwanag po. 43:7. Bawat tinatawag sa kanyang pangalan, Isayas, at sa kanyang nilikha, sa aking nilikha. Ano ba ang pangalan ng Panginoon? Amos 5:27. Papapasukin ko kayo sa dako paroon ng Damasco sa pagkaalipin. Sabi ng Panginoon, anong pangalan ng Panginoon? Na ang pangalan D-I-O-S, Diyos. Bawat tinatawag sa aking pangalang Diyos at sa aking ginawa, ano ba yung pangalan na ginawa ng Diyos? 2:36 ng aklat ng mga gawa. Talastasin nga ng bansa ng Israel na ginawa ng Diyos na ano? Panginoon at ano pa? Kristo. Sino? Si Jesus. Ipinako ninyo sa krus. Sa makatwid, ang tinatawag sa aking pangalang Diyos, sapagkat siya ang Ama, walang laman at walang buto, at sa kanyang ginawa, Kristo Jesus, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ito ang aking kaluwalhatian. Kung ikaw ay Iglesia, Apostolika, Katolika, hindi ka kaluwalhatian ng Diyos. Kung ikaw ay Iglesia ni Manalo, si Kristo'y tao, si Manalo ay angel, hindi ka kaluwalhatian ng Diyos. Kung ikaw ay Iglesia ng diksyonaryo ng tao, pinupuri ninyo si Eli Soriano, hindi ka kaluwalhatian ng Diyos. Mas matalino sa Eli Soriano kaysa sa Diyos. Hindi ba niya naiintindihan yan? Kaya po kami sa Iglesia, hindi po kami nakikipagdebate. Hindi po kami nakikipagtalo. Meron kaming banal na katungkulan. Ang ipahayag sa buong sanglibutan ang katotohanan ito at kasalukuyang nagaganap sa awa at tulong ng Diyos ng palaguin niya ang karunungan sang-ayon kay Propeta Daniel 12:4. Daniel, sa huling panahon, lalago ang karunungan. Ngayon merong internet, ngayon merong information technology, nakakarating sa buong mundo ang pangangaral ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Yun nga lang, mapait namin ang isinasagot naman ng mga nakikinig, hindi kami makikinig, hindi kami lalakad dyan, hindi kami paroroon dyan. Matigas ang puso ng mga tao, wala kaming pakialam sa inyo, lalo na kayong mga Katoliko. Marami kaming kamag-anak, Katoliko. Pagsasabihan kami, tumigil na kayo ng pangangaral ninyo. Dito na kami pinanganak, dito na kami mamamatay. Mamatay kayo sa impyerno. Ang sagot namin sa inyo. Sino kayo para pag-aksehan namin ng panahon? Kung kayo mismo ayaw nyong saliksikin ang Biblia, ayaw nyong mag-aral, gusto ninyo puro kalayawan, ang akala ninyo ang Diyos ay konsintidor na Diyos, bahala kayo sa kaluluwa ninyo. Kahit na mahal namin kayo sa buhay, ano magagawa namin? Kahit na anak kita, kahit na pamangking kita, kahit na apo kita, kahit hipag kita, kahit bayaw kita, kahit biyanan kita, matigas ang ulo mo, bahala ka sa kaluluwa mo. Ginawa ko ang aking katungkulan. Ngayon, mapapalitan nga po baga? Maaari pa bang magtayo ng ibang iglesia
ang sino mang tao na kamukha ng ginawa ng mga leader ng mga relihiyon ninyo? Kami mga tagapakinig, pag tinanong ninyo kami, kailan itinayo ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus at sino ang nagtayo ng iglesyang aming kinaaaniban? Anyo 32. Kami po binyagan sa iglesyang itinayo ng Panginoon anyo 32. Diyan po kami nagpabinyag. Ngayon sasabihin ninyo, imposible yata yan, kapatid na si Rino. Paano ka mabibinyagan ng tinatawag na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na itinayo ng Panginoon Jesucristo? Diyan po pumapasok ang Hebreo 11:1, ang pananampalataya, kapanatagan ng mga bagay na hindi nakita, ang mga bagay na hinihintay. Mga kapatid, panatag na panatag kami nang ako ay binyagan, nang asawa ko ay binyagan, ang mga anak namin ay nabinyagan, mga tagapakinig namin sa loob ng iglesia ng Diyos, kasama kami. Saan? Sa kamatayan ni Kristo sa krus. Bakit? Ang aming pananampalataya, ang kinaaniban namin, ang katawan ng Panginoong Hesukristo. Mahirap bang intindihin yun? Kaya merong pananampalataya. Kayo, may pananampalataya ba kayo? Tawag kayo ng tawag sa Diyos. Ang pinapanampalataya na naman ninyo, si Maria. Tawag kayo ng tawag sa Diyos. Ang pinapanampalataya na naman ninyo, kamukha ng mga sabadista. Ang dami kong kaibigang sabadista. Pero mas malaki pagkakilala nila kay Ellen White. Mas malaki ang pagkakilala nila doon sa kanilang mga Doctor of Theosophy, Divinity and Letters, kaysa sa tinatawag na dugo ng Panginoon. Pwede bang magtayo pa ng ibang iglesia? Ang iglesia ni Manalo, itinayo, 1914 daw. Merong iglesia, Eli Soriano. Alam po ba ninyo, Eli Soriano, yan kay Nicolas Perez yan eh. 1918, kung hindi ako nagkakamali eh. Yan, lagi silang nagtatalo niyan, nagdedemandahan pa ng iglesia ni Manalo at ng iglesia ni Eli Soriano. Lagi silang nagdedemanda hanggang ngayon sa kanilang mga debate. May nagpapatayan pa dyan. Hindi kami ganyan. Kung ayaw niyong tanggapin na kami kaanib sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus anyo 32 at wala kaming kinikilalang leader na tao na sugong anghel, ang leader namin, ang aming Panginoon Jesucristo mismo, ang Diyos na nagkatawan tao, bahala kayo. Ito ang aming pananampalataya. Kung ayaw ninyong umalis dyan sa pananampalataya ninyo, na yung tao ninyong leader na sinusunod ay sugong anghel, bahala kayo. Sa inyo yan, kaluluwa ninyo yan. Ngayon, makapagtatayo pa ba ang sino mang tao ng ibang iglesia? Maliban na sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nakatayo na, 1 Corinto 3:11. Basahin natin. Sapagkat sino man hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na si Kristo Jesus. Hindi na po tayo pwedeng maglagay pa. Hindi na po tayo pwedeng magtayo pa. Kahit na nga po sabihin ninyo ang iglesia namin itinayo 1914. Ang amin 1918. Ang amin kung ano-anong mga tao. May kabuluhan ba yung itinayo ninyo ng mga tao, ng mga leader ninyo? May kapangyarihan ba yung mga leader ninyo? Mga kapatid? May nakatayo na. Meron ng pinagsasaligan si Kristo Jesus. Anyo 32, nakatayo na. At kung ano nga ang iglesia, Colossus 1:18, si Kristo ang ulo ng katawan sa makatibagay ng iglesia. At kung ano ang pangalan ng iglesia, na ito ay tinutular, makinig kayo, tinutularan na lamang, hindi na tayo pwedeng magtayo. Hindi si kapatid na Junior ang nagtayo ng iglesia. Lalong hindi si kapatid na Prospero, matagal nang nakatayo. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, tinutularan na lamang namin unang Tesalonika, Kapitulo 2, versikulo 14. Bakit kami tumutulad? 1:14 ng Colossus din, kinaroroonan ng kapatawaran na siyang katubusan o kinaroroonan ng katubusan na siyang kapatawaran ng aming mga kasalanan.
Kaya dito namin kayo inaanyayahan, sumama kayo sa katawan ni Kristo. Huwag kayong sumama kay Cirilo. Huwag kayong sumama kay Prospero. Saan namin kayo dadalhin? Sumama tayong lahat. Makitulad sa iglesia na katawan ni Kristo, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Mahirap bang intindihin yan? Pag hindi nyo naintindihan yan, ewan ko sa inyo. Ngayon, bakit nga? Sa katawan ni Kristo at sa Kanya lamang tayo susunod. Buksan po natin ang ipinakikilala ng banal na kasulatan. Unang Pedro 2:25. Sapagkat kayo, gaya ng mga kapatid, ay tulad sa mga tupa na naliligaw. Nung araw po, kami mismo, ang Gonzales family, nailigaw kami. Nailigaw tayo ng simbahang Katoliko. Nang malaman namin yung iglesia ni Manalo, akala namin talagang sugong anghel yan. Sumama kami dyan. Mga magulang namin, nagpakamatay dyan. Mga kapatid, hanggang sa alisin sila ng Diyos. Yung pala nagkamali pala ang aming mga magulang, inalis kami dyan. Meron pang bumangon na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sinamahan ng mga magulang namin dahil sinusunod ng magulang namin ang utos ng Biblia sa liksikin ng bawat espiritu. Nangaral yung iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na yan noong araw. Darating ang Kristo 2001, matatapos na ang mundo, 2014, 2015 na, hanggang ngayon buhay pa tayo, wala pa ikalawang pagparito, ang wika ng Panginoong Jesucristo, Mateo 24:5, magsipag-ingat kayo, sa huling araw, maraming darating na bulaang propeta, magsasabi 2001 ikalawang pagparito, ililigaw kayo, umalis ang mga magulang namin dyan, inalis kami ng Diyos dyan. Ang Diyos mismo ang nag-alis sa amin, mga kapatid at mga magulang, at inilagay kami rito sa katawan ni Kristo, itinayo anyo 32. Naintindihan ba ninyo yan? Kung bakit kami dinala ng Diyos dito, si Kristo ang tinatawag na Ituloy natin ang pagbasa, 2:25 ng unang Pedro, sapagkat kayo gaya ng mga tupa ay nangaliligaw, iniligaw tayo. Dadapot ngayon na nagbabalik kayo sa pastor at obispo ng inyong mga kaluluwa. Sino? Ang Panginoong Jesucristo. Hindi po kami nagbalik kay Felix Manalo. Tao yan, matagal ng bulok, patay na yan. Nang mamatay nga yan, inihalili yung anak. Nung mamatay yung anak, inihalili yung apo. Ngayon, yung apo na ang sugong anghel. Ano ba? Kayo ba may-ari ng iglesia? Ba't ayaw niyong bigyan pagkakataon yung ibang ministro, maging obispo naman ninyo? Alam na ninyo ang dahilan. S-A-L-A-P, salape. Mga kapatid at mga magulang. Ano pa ang itinuturo ng Biblia kung bakit dito inilalagay ng Diyos? Sa kanyang iglesia, ang kanyang mga tinatawag. 3:6. Si Kristo gaya ng anak, puno sa bahay niya. Ang bahay niya ay tayo. Ayan. Sa iglesia ng Diyos, si Kristo ang puno. Wala kaming puno na diksyonaryo ng Biblia. Wala pong matalino sa iglesia ng Diyos. Kami puro mangmang kami. Pero nagaganap sa amin ang sinasabi sa 1:5 ng Santiago, kung hindi ako nagkakamali, na kapag kami nagkulang ng karunungan, humihingi kami sa Diyos. Binibigay sa amin ng Diyos ang karunungan. Kaya nga pagdating sa amin ang karunungan, ito naman ang ipinapasa namin sa inyo sa pamamagitan ng internet, information technology, para makarating sa inyo ang karunungan namin sa Kanya nang galing. Bakit? Siya ang puno ng bahay ng Diyos. Sino? Ang Panginoong Jesucristo. Ayon sa ipinakikilala ng Hebreo 3:6 at sa 3:1, ang napakahalaga na dapat malaman ng lahat ng mga kaanib sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, 3:1. Kaya nga, banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin, sino? Ang apostol. Ayan na. Ang apostol at dakilang saserdote, the highest priest, na na ating kinikilala, si Jesus. Una, ang ating pastor, ang ating rabbi, ang ating tagapagturo, ang Panginoong Jesucristo.
Ano ang nangyayari kapag kinikilala natin siya? Nasusunod natin ang utos ng Panginoon. Ano ang utos? Sa mga apostol, huwag kayong magpatawag ng guro. Huwag kayong magpatawag ng rabay. Ano naman ang ginagawa nitong sandamukal ng mga iglesia ng tao na pinamumunuan ng mga sugong anghel? Sipin ninyo yan, kakilakilabot ang ginagawa ng mga obispo, mga kapatid na nagtayo ng kanyang relihiyon. Yung Papa sa Roma, Ama, Papa, Pope, yung mga pare nila, Papa, puro Papa kayo, puro tatay kayo. Mga kapatid, at yung iba't iba pang mga tawag ninyo sa inyong mga ngara, arsobispo, may kardinal pa, kung ano-ano, lahat ng superlative position, kinuha na ninyo. Pagkatapos, si Kristo, kinakaladkad ninyo sa lansangan, nakapako sa cross. Di ba kawalang hiyaan yung ginagawa ninyo? Mga kapatid, ipinakikita pa ninyo yung tungkod na pilak ninyo, si Kristo naghihirap sa cross, pero kayo ang tataas ng posisyon ninyo. Mga kapatid, huwag kayong magpatawag ng rabay, huwag kayong magpatawag ng guro. Yung mga iglesia naman, mga kapatid, bukod sa Iglesia Apostolika Katolika Romana, meron silang Most Holy Reverend Pastor, Bishop, merong tinatawag na mga pagpupuri sa kanilang mga tagapangaral, meron bang kabanal-banalan, Most Holy Reverend Bishop, pumatay naman ang bata, sinardinas pa, tinamaan ng sinalibad ng drug addict ka na, babaero ka pa, napakahulang hiyat, kriminal na tao ka pala. Mga kapatid at mga magulang, kilala ninyo yan. O, hindi ba? Pagka kinikilala natin sa Iglesia ng Diyos, ang ating pastor na binalikan, walang iba kung hindi siya rin ang obispo, siya rin ang ating saserdote. Mga kapatid, nabibigyan natin ng kapurihan at kaluwalhatian ang Panginoon Diyos sapagkat siya ang may sabi, hindi ko ibibigay sa iba ang aking kapurihan at ang aking kaluwalhatian. Kaya wala po kaming taong obispo dito, mga tagapakinig. Ngayon, kapatid na Cirilo, kung wala kayong taong obispo, sino nangangasiwa sa inyo? Ang magandang tanong yan. Eto, basahin natin. Mateo 28:19. Mga kaibigan, magbasa kayo. Yung Biblia ninyo, hawakan ninyo. Mateo 28:19 hanggang 20. Dahil dito, magsiyahon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismohan. Eto na naman, ang tagpong ito, bago pumanik sa langit ang Panginoon, anyo 33. Nang sila po ay nasa bundok na ng mga olibo, pinisa ng Panginoong Hesus ang mga alagad. At sa tagpo na siya'y ipinapanik na sa langit ng mga alapaap para bumalik na sa kanyang pinanggalingan, ay pinagutusan niya ang mga alagad na kayo ay magsihayo sa mga bansa, ipangaral ninyo ang aking ebanghelyo, at ang sino mang sumasampalataya, bautismuhan ninyo. Saan ba bautismuhan? Saan ba bautismuhan? Sa Katolisismo ba? Sa Protestantismo ba? Sa iglesia ba ng tao? Basahin natin. Inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama. Ano ang pangalan ng Ama? Deus, Diyos. Sa pangalan ng Anak. Ano ang pangalan ng Anak? Kristo Jesus. At ng Espiritu Santo. Ano ba ang Espiritu Santo? Ayan, magandang tanong yan. Ano ba ang pangalan ng Espiritu Santo? Kapatid na Cirilo, ano nga ba ang Espiritu Santo? Buksan ninyo ang sinasabi sa Juan 6:63, ang Panginoong Hesus ang nagsasalita. Ang salita ko, pawang Espiritu, pawang buhay. Ano ang Espiritu? Anong pangalan ng Espiritu Santo? Yung salita. Ano ba ibig sabihin ng salita? Berbo. Ano ba ang ginawa ng berbo? Uno-uno ng San Juan, nagkatawan tao. Yung salita, nagkatawan tao. Yung ebanghelyo, nagkatawan tao. Ano ang pangalan? Kristo Jesus. Kaya nga sa 2:10 ng Filipos, upang sa pangalan ni Jesus, iluluhod ang lahat ng mga bagay, ang kanilang tuhod ng nasa langit, nasa lupa, at nang sa ilalim ng tubig o ng lupa, sa pangalan ng Ama, Diyos, sa pangalan ng Kristo Jesus, sa pangalan ng Ebanghelyo,
sa makatwid baga Ebanghelyo ni Kristo, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang ayaw sumampalataya, ang ayaw magpabautismo, alam na ninyo kung saan paroroon, sa impyerno. Parurusahan ng Diyos. At 28:20 ng Mateo, ang katunayan hanggang ngayon, 2015, si Kristo ang namamahala sa amin. Totoo ba yan? Ituloy natin. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi. Ako'y sumasa inyong palagi. Ngayon, tatanungin ko kayo, anyo 33, nakapanik na sa langit. Ibig ba ninyo sabihin nawala na ang Kristo sa iglesia? O sinasabi nating si Kristo na Panginoong Diyos ay sinungaling? Masisira ang langit, masisira ang lupa. Ang aking mga salita ay hindi masisira. Sinabi kong ako'y isa sa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan, hindi masisira ang salita ng Diyos. Mga kapatid, hanggang ngayon, huwag mong papalitan ang Panginoong Jesucristo na siyang pangulo ng iglesia, nangangasiwa hanggang sa ikalawang pagparito. Kayo naman mga salanggapang ng mga obispong palibhasa, puro salapi, nasa ulo ninyo. Sipin ninyo mga, nako, talagang kumukulo ang dugo namin pag nakikita namin yung mga obispo niyan. May private helicopter, merong jet plane, merong malalaking lupain, merong mga palasyo, merong mga bahay bakasyonan, yung mga anak, mga kamag-anak, nag-aaral sa mamahaling eskwela. Mga kapatid, pagkatapos, yung mga membro, mga dayok-dok na sa paghanap ng salapi, nag-a-abroad pa para may isa kabuhayan. Mga kapatid, at may maipakain, kayo namang mga leader ng reliyon, ang sasarap ng buhay ninyo. Mga tagapakinig, diyan! Nagagalit ang Diyos, kaya ang ating inang bayan at ang buong sanglibutan dumaranas ng sari-saring mga kahirapan, digmaan, peste, kalamidad, kamatayan. Bakit? Nang dahil sa relihiyon na itinayo ng mga tao, walang inisip kung hindi ang pangangamkam, ang pangapi, higit na nga ang pangloloko ng kaluluwa ng maraming mga tao. Kaya nga nang sabihin ni Malakias 3:7, panahon pa ng inyong mga magulang, iyon ay para sa mga Israelita. Panahon pa ni Ebad ni Adam, ang titigas na ng ulo ninyo, at panahon pa nang ilabas kayo ng Diyos sa pagkaalipin sa Ehipto. Sumamba kayo sa mga Diyos-Diyusan, mga kapatid. Lumayo na kayo sa akin. Manumbalik kayo sa akin. Ako'y manunumbalik sa inyo, ang wika ng Panginoon. Ito'y tumatago sa atin sa huling araw. Ang Panginoong Jesucristo sumisigaw ng malakas na tinig sa pamamagitan ng internet, sa pamamagitan ng karunungang pinalago. Manumbalik kayo sa akin. Ako'y manunumbalik sa inyo. Pagagalingin ko ang inyong lupain. Mga kapatid, ito po ang ipinakikilala ng ating aralin. Iisa po ang iglesia. Kung may binabanggit man sa 1:1 ng Tesalonika, sa iglesia na naroon sa Tesalonika, wala pong iniwanan yan. Nang panahon na makarating si Pablo sa lupain ng mga Grego, na doon ay nakita niya sa tinatawag na mga templo ng mga Grego, sumasamba ang mga Grego, kanino? Sa isang Diyos na hindi nakikilala. Ang wika ni Apostol Pablo, itong sinasamba ninyong ito ang ipagkikilala namin sa inyo. Gayon din sa huling araw na ito, mga kapatid, nalalaman namin kilalanin niyo ang Diyos, pero iniligaw ang inyong pangunawa, ang utos ng Diyos sa pamamagitan ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Manumbalik tayo sa Diyos sa loob ng kanyang bahay, sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At hindi naman kayo mangangailangan ng sobrang wika nga, kapanatikuhan.
Hindi na ninyo kailangang pukpukin, saktan, paluin ang inyong sarili, yung mga penitensya. Wala po sa Biblia yan, mga kapatid. Hindi na ninyo kailangang magrosaryo. Wala sa Biblia yan. Hindi na ninyo kailangang manalangin ng paulit-ulit. Ipinagbabawal ng Diyos yan. Wala pong misa-misa, wala po. Wala pong, kung magpapasko ay 15 araw, pupunta ka Noche Buena, tsaka yung tinatawag yung misa de Gallo. Wala po sa Biblia yan. Wala pong Birhen Maria na tinatawag para sambahin at luwalhatiin. Wala kayong makikitang niluhuran si Maria. Si Pedro, wala. Walang usok-usok, may usok. Walang pausok-usok. Nakita ko yung 44 na fallen heroes daw. Pinausok. Pinauso ka ng pare. Sa loob-loob ko, ano pa naman itong pare na ito? Nako po, Panginoon kong Diyos. Nakaw! Buksan naman inyong mata ng inyong puso. Buksan ninyong mata ng inyong puso. Walang silbi yan. At saka yung si Fernando po, nakaburol. Lahat na, isipin mo ilang libo, merong bote na pinupukol sa ataol ni Fernando po, yung tubig. Kung ako siguro naroon pupunasan ko, nakakaawa naman yung ataol ni Fernando po, basang-basa na. Saan ba ninyo nakuha yung mga aral na yan? Yan po ang mga utos, mga aral ng mga demonya. At kayong mga sabadista, tumigil na kayo ng pangingili ng araw ng Sabat. Tumigil na kayo ng hindi pagkain ng karne. Walang masama. Ang pagkain lang ng baboy. Ang pagkain lang ng dugo, dinuguan. Dugo ng baboy, karaniwan. Yan po pinagbabawal yan. Kahit anong uri ng dugo ng hayop, bawal yan. Mga kapatid, wala. Katulad ng sinabi ng Panginoong Hesus, magsiparito kayo sa akin. Pasanin ninyo ang aking pamatok. Ang aking pamatok ay hindi mabigat. Masusumpungan ninyo ang katubusan ng inyong mga kaluluwa. At mga huling talata, ang wika ng Panginoon sa mga apostol, kayo ikay mangaral, magsipangaral kayo, at mangagsabi. Ano ang sasabihin? Nang tawagin niya, pinalapit niya una-una ang 12 apostol, hinirang niya, tinuruan niya, binigyan niya ng kapangyarihan, magpunta kayo sa bayan-bayan, sa loob ng bansa ng Israel. Charity begins at home. Hanapin muna natin ang nawawalang tupa sa bansa ng Israel. Magsipangaral kayo. Ano ang inyong isisigaw? At magsipagsabi kayo, ang kaharian ng langit ay malapit na. Saan kayo nakarinig ng ganitong katotohanan na ito lang ang itinuturo? Ang iglesia po ng Diyos, itinuturo namin lagi sa inyo, malapit na! Lalo na nga ngayon, nagaganap na. Yung 24:14, mga kapatid ng Mateo, 24:13, ang magtitiis hanggang wakas ay maliligtas. At kung magkagayon, ang wika ng Panginoon, pagkatapos ng mga kadalamhatian, pagkatapos ng mga tsunami, pagkatapos ng malalakas na lindol, malalakas na ulan, mga tinatawag na pagpatay ng mga tao, kamukha yung nangyayari ngayon, yung mga ISIS na yan. Yan, mga kapatid, magiging mitya ng ika-3 digmaang pandaigdig. Yang mga huwag namang magagalit ang mga Muslim. Hindi ko sinasabing lahat ng Muslim ay masama. Pero merong mga samahan ng mga Muslim, talagang ang pagpugot ng ulo, paraan nila para makarating sa langit. Nakaka-rima-rima-rim. Nakakatakot. Kahindik-hindik. Ang wika ng Panginoon, 24:14, at kung magkagayon, ipangangaral ang ebanghelyong ito sa buong sangtinakpan. At kung magkagayon, darating ang biglang pagkawasak. Para nga mangyari na makarating sa buong mundo ang ebanghelyo ng katotohanan ng Iglesia ng Diyos na ang presidente, obispo, saserdote, apostol, guro ang Panginoong Jesucristo. Hindi iglesia ng tao. Makinig kayong mabuti, mga kapatid. Paano nakakarating sa buong mundo ngayon sa huling araw na ito, 2015? Sa pamamagitan ng karunungan, pinalago ng Diyos, Daniel 12:4. Sa pamamagitan ng internet, libre. Katulad ng itinuturo ng Panginoon. Totoo ba yan? 10:8 ng Mateo, huling talata. Magpagaling kayo, mangagbangan kayo ng mga patay, mangaglinis kayo ng mga may ketong, mangagpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap ninyong walang bayad,
ibigay ninyo ng walang bayad. Amen. Libre. Hindi namin sinasabing ipinagbabawal ang pag-aabuloy. Nasa sa inyo yun. Nasa sa inyo. Ikalawang Korinto 9:7, magbigay ang bawat isa sa inyo ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Hindi namin pinakikialaman ang pera ninyo. Bahala kayo. Kung gusto ninyong tumulong, tumulong kayo. Maraming paraan ng pagtulong. Gusto ninyo, idiretso ninyo. Una, ang payo namin, charity begins at home. Kung marami na kayong kita sa abroad, ipadala ninyo sa mga anak ninyo, sa mga asawa ninyo, ipampaaral ninyo, ipagpadala ninyo ng mga delata, ng mga pagkain. Tulungan ninyo. Una sa lahat, ang inyong mga sariling sambahayan. Huwag na ninyo kaming intindihin. Hindi naman kami ginugutom ng Diyos dito. Sagana kami sa lahat ng bagay. Hindi naman kami mayaman. Pero kung gusto ninyong tumulong, ang isang bagay na ibig namin gawin ninyo, alin? Sharing. S-H-A-R-E sa internet, sa Facebook, sa YouTube. Share to your relatives first. Family begins at home. To your friends and neighbors and relatives. Ito po ang itinuro sa atin. Tutularan na lamang natin ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Tulad ng sinasabi ni Apostol Pablo sa iglesia ng mga taga-Thessalonica. Sabihin naman ninyo sa amin, kami sa Los Angeles, iglesia ng mga taga-California, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Los Angeles. Lahat tayo tumutulad sa iglesia ng Diyos na nasa Jerusalem kay Kristo Jesus. Ito nawa ang ipagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Maghahandog tayong muli sa Diyos na isang maiklit may Espiritong awitin. 185 sa himnanyo, unang estrofa at koro. Pinakikiusapan ko na tayo'y panguna, ako ang mangunguna sa panalangin. Tatayo tayo mga kapatid. 185. Ang dilim ay nabawi sa aking buhay, liwanag ay sumilay, mula nang tanggapin ang iyong katwiran, nagbago yan buhay. Nais ni Jesus ako'y maging ilaw sa dilim na lumiliwanag sa kadilima, maging ilaw. Kaya dapat makita sa ating kabuhayan ang paglakad sa mga kabanalan. Dakilang Panginoon po namin Diyos. Pagkatapos pong pakainin mo at muli mong painumin ang aming mga kaluluwa, ng iyong mga banal na salita na pawang katotohanan, muli po itinitiklop ng iyong mga alipin ang aming mga tuhod, upang minsan pa ay ipailang lang sa iyo ang aming mga tao sa pusong mga pagpapasalamat. Panginoon, maraming salamat sa kapayapaan. Higit sa lahat sa iyong mga aral at mga palatuntunan na iyong muling ipinarinig sa bawat isa sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, sana ang mga aral mo pong ito ang aming maisa puso at maisa isipan, ito rin ay aming maipahayag, hindi lamang sa aming mga minamahal sa buhay, kung hindi maging sa aming mga kapwa-tao.
na nangakapalibot po dito sa ibabaw ng sanglibutan. Ama, langkapan mo nawa ng bisa at kapangyarihan, makapagpatigil po ng aming mga masasamang mga kalikasan, makapagdragdag po ng aming mga banal na takot, makapagpatibay ng aming mga pagkaunawa, na kami po ay nilalang mo hindi para sa ano pamang bagay, kung hindi upang kami ay makaunawa na iisa lamang ang aming Diyos, ang aming guro, ang aming pastor, obispo, tagapagligtas ng aming mga kaluluwa. Na sa pamamagitan po lamang ng iyong banal na katawan, na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na binayaran mo ng iyong sariling dugo sa bundok ng Kalbaryo, kami at ang aming mga mahal sa buhay, maging ang aming mga kaibigan, kapatiran, magkakaroon ng mga kaligtasan. Sana kaawaan at kahabagan mo, Panginoon, ang mga lalaki at mga babaeng patuloy mong idinaragdag sa araw-araw. Amen. Tulungan mo pong ikaw ay kanilang makilala, at nawa ay tumubo rin sa kanilang mga puso ang iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Amen. At sa mga huling araw na ito'y makita mong maraming mga kaluluwa na itinutuwid ang kanilang mga landas, ang kanilang mga pagkakilala, higit na nga ang kanilang pananampalataya. At loobin mo pong kaming lahat sa ikalawang pagparito mo po'y makapasok sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Amen. Amang banal, bago po kami maghiwa-hiwalay, kung meron ka pa pong nasisilip sa amin ng mga kalikuan at kasalanan, bago po kami maghiwa-hiwalay, Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga nagawang kasalanan. Amen. Ingatan mo po ang maraming sa amin nangaglakbay. Tulungan mo po makabalik silang muli sa piling ng kani-kanilang mga minamahal sa buhay. Amen. Panginoong Hesus, idinadalangin namin at isinasamo sila na aming mga kabyak, mga anak, mga manugang, mga apo, mga mahal sa buhay, mga kaibigan at kapatiran, na nalalayo sa amin ang marami nasa Pilipinas at ang iba'y nasa iba't ibang dako nitong magulot mandarayang sanglibutan. Ipagkaloob mo po sa kanila ang iyong banal na basbas at ang iyong banal na bendisyon, ang iyong banal na pagpapala at mga pagbibigay ng kagaling at kalakasan at pagbubukas ng magagandang pintuan ng kanilang kapalaran. Sa pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula ngayon at magpakailanman. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagbibigay buhay at lakas sa banal na gawain siyang tumawag at nagtiis ng hirap. Kaming lingkod mo ay nagpapasalamat sa kaloob mong buhay at lakas. Dalangin namin sana ay maging dapat tanggapin mo, Diyos ko. Panginoon po naming Diyos, Ama naming lubhang banal, makapangyarihan sa lahat. Amen. Ikaw pong aming dakilang Diyos na pumamadubay sa bawat sa amin. Amen. Muli sa umaga ito, Panginoon, kami pinanikluho sa ipong harapan at nangakinig niyo pong mga ginito ang mga aral. Kaya po, Ama, kami nagpapasalamat, Panginoon, sa mga aral na ito at sa lahat ng mapagpapala sa bawat sa amin. Kaya po, tanggapin niyo po sa inyong pong harapan ang mga mabuti sa laping amin na pagkayanan. Nanawa po ito magamit po ng ipong banal kapangasiwaan, makatugon sa lahat ng mga tanangailangan. Higit sa lahat po, Panginoon, ito'y maging kasangkapan sa paghasik po niya maaral sa ibabaw sa libutan. Amen. Amin lang pong sinasama, Panginoon, sa iyo na sana huwag na kami nagsasawaan at sa mga susunod na namin buhay, muli po kami maitanaglilingkod at humaan pa po ng mga may kasiglahan. Amen. Laki, Panginoon, ay mapanalangin ang mga lalaki talago niyo po, Panginoon, sa maaral na ito upang hatid sa amin ipong mga banal na maaral
Nawa, Panginoon, bibigyan sila ng mga katalinuhan at ng mga kalakasan na mula pa po sa pong malalaki taasan. Siya nga po. Panginoon, muli sa umaga tayo magkakawala kayo mga magkakapatid. Iba sa amin tutungo sa kanilang mga tahanan, iba'y tutungo sa kanilang pagkanabuhayan. Loobin niyo po, Ama, marating namin ang aming patutunguhan ligtas sa lahat ng mga kapahamakan. Amen. Panginoon po namin, Diyos, marami kami makailanama, dapat kami maasa na ang mga ito idadadag niyo po sa amin, kapulat ng mga bagay, magalang po namin hiling sa dakila pangalan, Diyos Kristo Jesus, na aming Diyos at dakila tagapagligtas. Amen. Amen. At ngayon, sa pagkasangkapan ng Diyos sa kanyang hamak at walang kakabukabuluhang alipin, tanggapin po nating mga magkakapatid sa araw na ito ang kanyang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kanyang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na Espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa umagang ito. Amen. Hanggang sa lahat ng ating mga kabiyak, ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at kamag-anakan sa laman, sa loob at labas ng ating mga tahanan, sa gagawin nating paglalakbay pauwi sa ating mga tahanan, sa paghanap natin ng kakainin sa araw-araw at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin mga kapatid, purihin ang pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Ako ay Jesus sa hawak sa aking kahinaan. Si Jesus ang pag-asa ating bulan. Wala na ibang ngalan dapat tayong pagsalihan. Jesus Cristo, Jesus tunay na tunay. Ako'y hahawak kay Jesus at tukso'y lalaban. Ako'y hahawak kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y hahawak kay Jesus, hindi walay Ang kamay ni Jesus aalalay.